kayong bumalik sa kasalanan. Tuloy-tuloy na tayo, sama-sama tayo, para ang Diyos ay maparangalan. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Kaya kung hindi niyo pa kayang ipaglaban ng Diyos, aba, mag-isip kayo. Kailan ko ba ipaglalaban ng Diyos kapag naghihingalo na ako? Ha? Kailan niyo pa ipaglalaban ang Diyos? Doon sa mga taong ayaw maniwala sa gawain ito. Kailan pa kayo magsasalita sa kanila? Na ang Diyos na ang gumagalaw sa buhay namin doon. Praise the Lord! Amen! Ang Diyos ay gumagamit din siyempre ng tao para tulungan kayo. So, nung nakaraang panahon, si Brian ay nakasalig sa tulong ng tito niya. Tito niya na napakabait naman talaga. Pero dahil sa may plano ang Diyos, na mabuti para kay Brian, na magtiwala si Brian sa Diyos, umuwi si Brian sa magulang niya, sa kanyang ina. Umuwi siya doon na nalulungkot sapagkat paano na yung pag-aaral niya. Pero nagpabaya ba ang Diyos? Hindi. Praise the Lord! Amen! Kaya sa mga pagpapalang yan, pagsisigawan ninyo sa mga sulok ng mundo na ang Diyos buhay dito. Praise the Praise the Lord! Lord! Amen! Kung ayaw niyang maniwala, huwag kayong paapekto. Tuloy-tuloy lang kayo sapagkat ang Diyos sa inyo gumagalaw. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Nag-aaral pa tayo muli na isang mapalad na tao na nasumpungan ng Diyos dito para magbalik naman ang parangal at pasasalamat sa Diyos. Dahil dito. Hi. Magandang hapon. Nagulat ako. Ayun. Hindi ko akalain na tawagin ako. Yun! Ang dami kong gustong i-share. Kasi ang dami naman talagang ginawa ni God para sa akin. Para sa akin. Ayun. Siyempre, unang-una sa lahat, siyempre, di ba, yun, yung greatness ni God. Yun, nakapag-aral ako ngayong college. Yun, siyempre. Yun. Ayun! Hindi. Nagrarapol sa utak ko eh. Hindi ko alam ano. Ayun pa. Siyempre, yun. Yung lubos ng pagtitiwala kay Yahweh. Siyempre, di ba? Pinapakita sa'yo yun ni Yahweh na kapag nagtiwala ka sa Kanya, hindi ka niya bibiguin sa mga panalangin mo, di ba? Yun. I-share ko rin yung ano, about sa school namin. Ayan. Yun, again na naman, peace na naman. Pangalawang ano na ito. Ayun, i-share ko na nag-peace kami kasi nag-peace kami dun sa subject na yun nga, hindi ko talaga, again na naman, hindi ko talaga hilig, hindi ko talaga favorite. Wala talaga akong interest dun sa subject na yun. Nung nag-peace kami, sakto yung quiz namin, nung nag-lesson yung prof namin nung nakaraang araw, gusto ko siya. Tumuntuwa ako kasi naiintindihan ko na talaga siya. Kasi nung mga nakaraang araw na hindi ko talaga naiintindihan yung lesson namin. Kasi hindi ko talaga hilig yung subject na yun. Nag-pray ako kay Yahweh pag uwi ko. Sabi ko, Yahweh, hindi naman pwedeng habang buhay ko na hindi magustuhan itong subject na to. Sabi ko, syempre pagdadaanan ko to. Ang sinabi ko sa kanya na, kung hindi ko man ito hilig, turuan mo kung magustuhan itong subject na to. Turuan mo kung maunawaan kasi mahihirapan ako, sabi ko. Kasi gusto ko makapasa. Yun, meron akong sinabi kay Yahweh na yun. Meron akong hinihingi sa kanya. Siyempre, kailangan din ng gawa. Tapos nung nag-quiz kami, nakakatuwa kasi sabi ng prof namin, o sige, ikuquiz natin yung nilesson ko nakaraan. Alam mo yun, tuwa-tuwa ako yung hindi ko may paliwanag kung saan umabot. Kasi
tinanong ko pa yung katabi ko, sabi ko, ano ba yung sabi niya, yung pinag-aralan na karal, gusto ko, sabi ko, yun ba yun, yung sabi ko na, gusto ko na tinuro niya, kasi, yun yung unang pagkakataon na nagturo siya na nagustuhan ko talaga, kasi parang ang dali na intindihin. Kasi nag-quiz kami, ang galing talaga ni Yahweh, kasi so sobrang katuwa ko, nagkamali pa ako. Pero isa lang naman. Kasi, syempre, sobrang ako na-excite dun sa test. Eh, syempre, syempre, na naman, tawag yung dictation na naman yung test. Tapos yun, habang nag-test kami, ang galing, alam mo yun, hindi yung, kasi ang ginawa ko pa nun, parang kinuha ko pa yung masabi ko sabi. May kinuha ko sa bag ko na parang binasa ko muna siya bago mag-test. Alam mo yun, tutukso ako ni Tanig na parang, wag ko siyang balik sa bag ko. Kasi, ang hirap talaga niya kasi kapag titignan mo siya, may isip mo na may hirap siya i-memorize. Kasi ang haba, ang dami, puro numbers yung sabihin ko na yung chemistry namin. Tapos, sabi ko, Yahweh, yung mandaya, sabi ko, nag-pray pa ako sa'yo kung mandaya. Ibig sabihin naman, nawala yung niwala ako. Ginawa ko, pinalik ko sa bag ko. Nagsasabi, kinakabahan ako kasi yung prof namin, pag sinabi niya short quiz, kapaligtaran yun eh. Ang haba talaga. Kasi na yun, quiz na kami. Alam mo yun, dire-diretso, bawat bigkas ng prof namin. Alam ko siya, sabi ko na parang, nagtitingin na pa nga kami ng katabi. Kasi natawa ako ng tawa habang bawat tingin ng prof namin ng tanong. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, basta, gumagano na ako. Kasi sulat ako ng sulat ng sagot. Tapos nung sinulat niya na sa blackboard, yung isusolve mo na parang ganyan. Ang galing talaga! Ako pa nga naman natapos siguro kasi pagtapos na ganyan. Praise the Lord, amen! Pero syempre, yun pinaramdam sa akin ni Yahweh na hindi niya ako pinababayaan kasi yung subject na talaga yun, hindi ko talaga naiintindihan yun kasi nung high school ako, wala talaga tinuro sa alam mo yung teacher namin nung high school, wala talaga kami naiintindihan. Kaya ngayon, pinagsikapan ko, yun, pag nandun ako sa bahay, pag nandun ako, inaaral ko siya, yung sariling sigap ko na, kasi pag yung prof namin nagtuturo, hindi ko masyado maintindihan. Pero pag sarili ko, naiintindihan ko, parang galing parang gusto makapagpalit ng position sa kanya. Pero kasi, ayun, kasi, nakakatawa, alam mo yun, ang nangyari pa niyan, dahil hindi ko ang gusto yung subject na yun, yung classmate ko rin, hindi niya maintindihan, kasi lahat naman kami hindi namin maintindihan yung pagtuturo niya. Ang galing, kasi nung naiintindihan ko, nung naintindihan ko yung tinuro niya, ako pa yung nagturo doon sa classmate ko, nagpulat pa siya, sabi niya, kala ko ba ayaw mo ng subject na to, sabi ko, hindi ko alam, basta naalam, sabi ko, ewan ko, basta, yun nakuha ko naman siya, tapos yung tinuro ko sa kanya, nahihirapan man siya intindihin, pero nung nag-quiz kami, rin, ang taas niya rin, kasi nag-thank you pa nga siya, kasi tinuruan ko lang siya. Tapos alam mo yung habang gumagawa ka na ang sarap ng feeling kasi bago mo gawin yung bagay na yun, humingi ka ng tulong kay God, humingi ka ng tulong na paunawa. Yun pa. Yun. Ang dami talaga. Ay, ito pa pala. Itong week na to kasi hindi ako nag-text kay mama, kaya sa mga kapatid namin, siguro mag-text man ako, kaya tatanong sa atin, guys. Hirap na hirap ako maghanap. Kasi hindi talaga ako nagpapalo. Ewan ko pa. Sabi ko na isip ko, gusto mo pag-college, wala ka ng time sa cellphone mo. Kasi sobrang, ewan ko, babalo na ako ng pag-aaral. Tapos hindi na ako nagpapalo, hindi na ako nag-text kay mama. Alam mo yun, yung nahihiya na ako kay mama ngayon. Kasi diba, si mama nagpapasa na load. Hindi man ako na nag-text. Hindi man ako magre-request na wala akong load. Wala, parang nahihiya ako na parang, basta, tapos yun, hindi parang, tapos sabi nga ni Ate Grace sa akin, sabi ni Tita, kapag may kailangan ka raw, mag-text ka raw sa akin. Yung alam mo yun, yung parang, wala akong kinakailangan, na parang, oo, syempre kailangan ng mga kapatid ko, si Yahweh, di ba? Pero yung parang, maramdaman mo lang dyan sa Yahweh, alam mo yun, parang pinupuno ka niya, parang, pinaparamdaman mo. Yung binigay na nakabawan nung linggo, bago kami pumunta doon natin Kim sa doon. Alam mo yun, sobra na parang, ang galing na magkasa ko yung pera na kahit ang dami mong gastusin sa school.
kailangan ko ng ganito. Na parang ewan ko ba, saan gagaling si Yahweh, parang pag-check ko sa wallet ko ba, kasi ko pala. Nagulat niya ako, nagbibilang ako ng pera ko, sabi ko, Merkulas ngayon, 2 araw pa, Wednesday. Gumagalit ako minsan. Parang, pag tinitignan ko, sabi ko, bakit parang wala naman akong hinihinga, pero parang ang galit dami kong ginagastos kasi syempre, di ba, matakaw din ako. Syempre, kailangan nagkaroon ako ng chicken pox. Yan, chicken pox. Pox nga tawag na. Nagkaroon ako ng chicken pox, diba? So, masyado akong gumanda noon ng mga araw-araw. At yun, pumasok na kay Sunday, hindi ako pumasok kasi masyado pa akong maganda, baka magkaguluhan ako. Nung Martes na ako pumasok, pagpasok ko ng Martes, kinakabahan, late na kasi ako, late na kasi squishy eh. Nung tita siya dumatay, yung pamaligo pa kasi nasa kanya. At dumatay siya, nagigo na ako nagmamadali ako, alas 7 yung klase namin. Tapos sabi ko, pinakabahan ako kasi syempre, nisip ko baka malita ako sa first subject namin, yung first subject namin na Bibelbel, pinaka-favorite ko pang subject yun. Yun, pagpasok ko, nakita ko doon sa, syempre pintuan na yan, may salamin. Nakita ko, nakaupo silang lahat, dinadaan-daan ako. Alam yung pagpasok ko, grand entrance talaga, kasi ko na ako dumaan sa likod ng pintuan. Pagpasok ko lang gano'n, pagbukas ko ng pintuan. Lahat sila nakatingin, hindi mo na ako, ayun, ako, maganda ako. Pero, syempre, hindi pa ako nun. May mga ganun-ganun pa. Pagpasok ko lang gano'n, nakatingin sila lahat. May gulat na gulat sila kasi hindi ako pumasok nung kahapon. At pagpasok ko, sabi nila, uy, gumanan sila. Sabi ko, nagtanong pa nga ako kung may proof. Sabi nila, wala. Ang galing nga eh. Alam mo yun, siguro yung parang, hindi ako inaniyawin. Parang, siyempre, iniisip ko na malilate ako. Pero pagdating ko, parang pinaramdam niya pa rin sa akin na, siyempre, gagagaling ko lang na, ayun, yung parang hindi niya ako bibigyan ng stress, yung ng mga aalalahanin ko, na late ako, ganyan. Parang binigyan niya pa akong pagkakataon magpahinga kasi late na rin dumating yung prof namin. Tapos yun nga, nagtanong sila, sabi nila, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, nagpaganda lang ako ng mga nakarang araw, hindi ako nakapasok kahapon. So sabi nila, ano nangyari? Sabi ko, ayun, chicken pox, sabi nila. Parang wala naman, sabi nila, kasi di ba, Saturday, Sunday, tapos Monday lang pumasok. Tapos ng araw kung tutusin, 2 weeks yung di ba, chicken pox. Sabi nila, ano nangyari? Tapos pagtingin nila sa akin, parang wala. Sabi ko, alam mo na, gumagano ako. Sabi ko, ganyan talaga palakasan na lang kay God. Gumagano na ako. Meron ako nun, syempre dumana pa ako talaga. Nasabi ko kayo, sabi ko, magpa-prelim, gumagano ako prelim na kami. Sabi ko, ayoko namang umabsent kasi mahirap kapag sa sarili mo, hindi mo pakikinggan yung prof mo sa pagtuturo niya. Di ba parang, sabi ko, mahihirapan ako. Sabi ko, alam ko na ikaw, ginagano ko sa Yahweh na, sabi ko, alam ko na ikaw may hawak na lahat ng bagay. Sabi ko, Yahweh, nung mga tuturo mo sa akin, hanggang dito na lang, ginagano ko siya. Sabi ko, hanggang dito na lang, tama na to. Sabi ko, kasi kung ganito lang, makakapasok na ako, gumagana ako sa kanya. Kasi syempre, naakit ko na, sabi ko, Yahweh, alam ko naman na wala na to. Kasi ang galing talaga, wala na talagang sumunod up. Yung konting lang talaga yung tumubo. Tapos wala na. Ang galing nga, sabi ko, God is good all the time. Tapos nagsabi ko yung classmate ko, okay, sige, sa'yo na good si God. Gumanan sila. Praise the Lord, amen! Ganun talaga, sabi ko, kapag gumagawa ka talaga ng ayon kay God, yung tipo, syempre, kasama rin yung matindi mong pagtitiwala, tsaka yung paggawa mo para kay God, ibibigay niya eh. Kasi alam niya, para sa kanya yung ginagawa mo. Kaya, yun, ang sabi ko, napaka-great talaga ni God. At wala akong masasabi. Kasi, basta puro I love you, Yahweh, puro lahat, ikaw talaga nakila Diyos. Thank you, Yahweh. Praise the Lord, amen! Thank you nga pala kay Kuya. Pangalan. Kuya. Hey! Bait talaga ni Yahweh. Kasi syempre, di ba, yun, engineering kasi. So, anong yung sa amin kasi, di ba, sabi ko,
kailangan ko ng tech pen, tsaka yun. Yung mga kailangan ko sa drawing club namin. Galing oh! Pagpasok ko ng, kailan ba yun? Siguro ano ba yun? Martes kasi unang pasok ko, di ba? Pag uwi ko galing sa school, nag-text ako sa atin ko. Ayun na daw yung tech pen ko! Galing kay Kuya. Ang galing talaga kasi kasi kung tumakin, uma-attend lang siya dito, di ba? Tapos nakikinig siya ng salita ni God. Kung tutusin, hindi ko siya kaano-ano, hindi pa siya hindi talagang regular dito. Pero yung inipo siya ni God para bigyan ako ng ganung bagay. Kahit, di ba? Galing talaga niya ako. Ano pa nga, pabiro pa nga yung pagsasabi ko na kailangan ko ng termo ganyan. Tinutuan niya! Ang galing talaga! Pero nag-iba talaga! Yun nga. Si God po yung magpapalit ng lahat ng news sa inyo. Di ba?